Sa bawat pagpitik ng orasan sa dingding ng mansyong Villarreal, tila may isang piraso ng aking pagkatao ang dahan-dahang namamatay. Maingat kong inilalatag ang puting tela sa mahabang mesa, sinisiguradong walang kahit isang lukot ang makikita. Ito ang paboritong hapunan ni Marco, isang pagdiriwang para sa aming ika-10 anibersaryo. Ang bango ng niluluto kong beef bourguignon ay humahalimuyak sa buong silid. Isang amoy na puno ng pagmamahal at sakripisyo. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang marinig ko ang mga yapak ni Marco sa pasilyo. Hindi ito ang masayang yabag na inaasahan ko. May kasama itong tunog ng boses mula sa kanyang telepono na naka-speakerphone. Isang boses na kasing talim ng labaha. Siguraduhin mo lang, Marco. Pagod na akong magtago sa dilim. Sabi ng doktor, ang stress ay masama para sa baby natin. Gusto ko, bago matapos ang gabi, wala na ang babaeng yan sa pamamahay ko. Huminto ang mundo ko. Ang hawak kong mamahaling kristal na baso ay dahan-dahang nadulas mula sa aking mga daliri. Ngunit bago pa ito tumama sa sahig, nasambot ko ito ng may kakaibang bilis. Walang tunog, walang basag, kagaya ng puso ko. Don't worry, Chloe. Tonight is the night. Pipilitin ko siyang pumirma sa annulment papers. I'll make sure she leaves with nothing but the cheap clothes she wore when I first met her. Wala siyang silbi, Chloe. Ni hindi niya ako mabigyan ng tagapagmana. Pumasok si Marco sa dining room. Ang kanyang muka ay puno ng pagmamaliit nang makita ako. Sumunod sa kanya si Doña Victoria, ang aking biyenan, na may dalang makapal na sobre. Walang pasubalingang itinabig ang mga pinggan na maingat kong inayos, dahilan upang kumalat ang mga kubyerto sa sahig. Clara, tigilan mo na ang pagpapanggap na asawa ka ng anak ko. Mariing sabi ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Look at you, you're just a glorified maid. Inubos mo ang oras mo sa pag-aalaga sa namatay kong asawa para lang makakuha ng pabor. Pero tingnan mo ngayon. Wala kang nakuha kundi ang pagkasuklam namin. Pirmahan mo ito ngayon din, kung ayaw mong kaladkarin kita palabas sa kalsada. Inihagis ni Marco ang isang fountain pen sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata, na dati ay tinitingnan ko ng may paghanga, ay puno na ngayon ng pandidiri. Pirmahan mo na, Clara. Huwag mo nang pahabain pa ang drama. Chloe is pregnant. At hindi ko hahayaan na ang anak ko ay lumaking may amang nakatali sa isang babaeng kasing boring at kasing dumi ng pinanggalingan mo. You're a liability, not a wife. Sa bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig, naramdaman ko ang galamay ng isang bitag. Ang kanilang gaslighting ay tila isang usok na nagnanais na sakalin ako. Gusto nilang maniwala ako na wala akong halaga, na ako ang may kasalanan sa lahat ng ito. Isang huling hirit mula sa labas ang narinig ko. Ang busina ng isang sasakyan. Ang mga tauhan ni Marco na handa nang ilabas ang aking mga gamit na tila ba isa akong basura. Ngunit sa gitna ng unos na ito, may isang bagay na nagbago sa loob ko. Isang malamig at matigas na yelo ang bumalot sa aking puso. Naalala ko ang huling mga sandali ni Don Renato, ang kanyang mahinang tinig habang hawak ang aking kamay bago siya pumanaw. Naalala ko ang tiwala na ibinigay niya sa akin, ang tiwalang kailanman ay hindi na ibinigay sa kanyang sariling anak. Tiningnan ko ang papel. Tiningnan ko ang fountain pen. Pagkatapos ay dahan-dahan kong iniangat ang aking paningin kay Marco at sa kanyang ina. Walang luha. Walang hikbi. Isang manipis na ngiti na kasing talim ng espada ang gumuhit sa aking mga labi. Ang aking katahimikan ay tila isang nakakabinging sigaw na nagpatigil sa kanilang mga pangungutya. You want me to sign this? Mahinahon kong tanong. Ang aking boses ay patag at walang kahit anong bakas ng emosyon. Yes! Na yun din! Bulyaw ni Marco. Kinuha ko ang panulat. Sa isang mabilis at matikas na galaw, inilagda ko ang aking pangalan. Ang tunog ng dulo ng panulat sa papel
ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang kinabukasan. Ngunit hindi nila iyon naramdaman. Ang tanging nakikita nila ay ang kanilang panandaliang tagumpay. "There, it's done," sabi ko habang dahan-dahang ibinibigay ang papel sa kanila. "Good, now get out! Now!" Sigaw ni Doña Victoria habang itinuturo ang pinto. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan akong tumalikod at naglakad patungo sa pintuan. Ngunit bago ako lumabas, kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking suit. Isang numero ang mabilis kong idinayal. "Attorney Lorenzo," sabi ko sa kabilang linya. Sapat na malakas upang marinig din na Marco na nakatayo pa rin sa dining room. "The papers are signed. I am officially free. You may now initiate the immediate liquidation of all assets under the Renato Holdings. Freeze every credit card associated with the Villarreal name. At ang mansyong kinalalagyan ko ngayon? I want it locked and sealed by midnight. Lahat ng squatters na narito ay kailangang ilabas." Naramdaman ko ang biglang pantahimik ng silid sa likuran ko. Ang tunog ng pagbagsak ng isang baso, marahil ay mula sa kamay ni Marco, ay bumasag sa katahimikan, ngunit hindi ako lumingon. Nagpatuloy ako sa paglakad palabas, ang aking mga hakbang ay matatag sa ibabaw ng marmol na sahig. Habang bumubukas ang malalaking pinto ng mansyon, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Isang itim na sasakyan ang naghihintay sa akin sa dulo ng hagdanan. Ang nakaraan ko bilang isang masunurin at martyr na asawa ay naiwan sa loob ng mga dingding na yon. Ang lumabas sa pintong iyon ay isang bagong Clara. Ang babaeng may-ari ng bawat sentimong akala ni na Marco ay sa kanila. Bago ako sumakay, hinawakan ko ang pendant ng aking kuwintas. Sa loob nito ay ang maliit na itim na flash drive na naglalaman ng huling habilin ni Don Renato. Isang lihim na magpapabagsak sa buong imperyo na akala ni Marco ay kanya pa ring pag-aari. Pumasok ako sa sasakyan at hindi na muling tumingin sa likod. Ang huling nakita ko bago sumara ang pinto ay ang aninone na Marco at Victoria na nagmamadaling tumakbo patungo sa kanila-kanilang mga telepono. Ang kanilang mga muka ay puno na ngayon ng hindi maipaliwanag na takot. "Saan tayo, ma'am?" tanong ng driver. "Sa opisina," sagot ko habang nakatingin sa malayo. Marami pa tayong tatapusin. Hindi nagtagal matapos kong lisanin ang mansyon. Ang gabi na dapat ay puno ng selebrasyon para sa aking dating asawa ay naging isang dula ng kahihiyan. Habang nakaupo ako sa likuran ng aking sasakyan, tinatanaw ang naglalakihang gusali ng Makati. Alam kong nagsisimula na ang pagguho ng toreng kinatatayuan ni na Marco at Chloe. Sa loob ng isang maranging jewelry store sa Greenbelt, kasalukuyang ipinagmamalaki ni Marco ang kanyang bagong kalayaan. Kasama niya si Chloe, na nakasuot ng isang hapit na damit na tila ba ipinaglalandakan ang kanyang tiyan, kahit na alam kon wala namang laman yon kundi mga kasinungalingan. "Babe, choose the biggest one. You deserve it for everything you've been through with Clara's attitude," rinig kong sabi ni Marco sa aking imahinasyon. Pas na rin sa mga report na natatanggap ko mula sa aking mga tauhan. "Are you sure, Marco? Baka magalit si Doña Victoria, ang mahal nito." Sagot ni Chloe sa kanyang pinakamalambing at mapanlinlang na tinig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang singsing na may 4 na karat na diamante. Ang presyo ay sapat na para makabili ng isang maliit na kondo. "Don't worry about my mom. Everything is under my name now. That woman is gone. And so is her boring presence in our lives." Inabot ni Marco ang kanyang paboritong black card sa sales associate. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay puno ng kayabangan, ang uri ng ngiti na nakasanayan kong makita noong akala niya ay siya ang hari ng mundo. Inilagay ng empleyado ang card sa terminal. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa paligid habang naghihintay ng kumpirmasyon. Ngunit sa halip na ang pirma ni Marco ang hilingin, ang terminal ay naglabas ng isang maliit na papel na may nakasulat na 2 salitang wawasak sa kanyang gabi. "Transaction declined." "I'm sorry, sir, but the card is declined." "Baka may problema ang bangko nyo?"
magalang na sabi ng sales associate, bagaman may bahid na ng pagtataka sa kanyang mga mata. Impossible! Baka sira ang machine nyo. Try it again! Bulyaw ni Marco habang nararamdaman ang titig ng ibang mga customer sa loob ng tindahan. Sinubukan nilang muli. At muli. Sa bawat pagsubok, ang pulang ilaw sa terminal ay tila ba tumatawa sa harap ng kanyang mukha. Sinubukan ni Marco ang kanyang iba pang mga card, ang gold, ang platinum. Ngunit bawat isa sa mga ito ay nagbigay ng parehong resulta. Ang kahihiyan ay dahan-dahang gumapang sa muka ni Marco, mula sa kanyang leeg hanggang sa kanyang mga tenga. Si Chloe, na kanina ay nakasandal sa kanyang balikat, ay dahan-dahang lumayo. Ang kanyang muka ay puno na ngayon ng pag-aalinlangan sa halip na paghanga. Ang mga taong nasa loob ng jewelry store ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mapanghamak na tingin ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Marco. Samantala, sa isang eksklusibong penthouse na pag-aari ng Renato Holdings, mayinahon kong ibinaba ang aking baso ng tsaa. Sa harap ko ay si Attorney Lorenzo, ang matapat na kaibigan at abogado ni Don Renato. Ang kanyang laptop ay nagpapakita ng real-time status ng lahat ng accounts na nasa ilalim ng Villarreal name. Sa bawat segundo, ang mga bar graph ay bumabagsak patungong 0. Protocol 0 is now at 80%, Ma'am Clara, ulat ni Attorney Lorenzo. Naka-freeze na ang lahat ng personal accounts ni Marco at Doña Victoria. Ang corporate funds ay nailipat na sa bagong secure account na tanging ikaw lang ang may access. In 3 hours, the luxury cars registered under the company will be flagged for repossession. Good, sagot ko ng walang bakas ng awa. I want them to feel the weight of the air they breathe. I want them to realize that without me, they are nothing but shadows of a name they don't even own. Hindi lamang pera ang kinukuha ko sa kanila. Kinukuha ko ang kanilang dignidad, ang kanilang kapangyarihan, at ang ilusyong binuo nila sa loob ng maraming taon. Ang bawat sentimo na ginamit ni Marco para pambili ng regalo sa kanyang kabit ay perang pinaghirapan ko habang siya ay nagsasaya. Ang bawat hiyas na suot ni Victoria ay nanggaling sa mga negosyong ako ang nagpapatakbo habang siya ay naglalaro ng mahjong. Bumalik ang eksena sa aking isipan kay Marco na tila isang asong basa habang lumalabas ng jewelry store, sinusundan ng isang galit na Chloe. Ngunit ang kanilang gabi ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang pinakamasakit na bahagi ay kasisimula pa lamang. Nang marating ni na Marco at Chloe ang mansyon, inaasahan nilang makakahanap sila ng kanlungan at katahimikan. Ngunit ang bumungad sa kanila ay ang kadiliman. Ang lahat ng ilaw sa mansyon ay patay. Ang malaking gate na dati ay kusang bumubukas, ay ngayon ay nakakandado ng makakapal na kadena. Sa labas ng gate, nakatayo si Doña Victoria. Suot ang kanyang mamahaling robe, habang galit na nakikipagtalo sa isang grupo ng mga armadong security guards na hindi nila kilala. Ang kanyang mga mamahaling gamit, ang mga bag na gawa sa balat ng buwaya, ang mga sapatos na galing pa sa Europa, ay nakatambak sa gilid ng kalsada. Tila ba mga basura na handa ng kolektahin. What is the meaning of this? This is my house. I am Victoria Villarreal. Sigaw ng aking biyenan. Ang kanyang boses ay naninghinig sa galit at takot. I'm sorry, ma'am, sagot ng head of security nang may malamig na profesionalismo. The owner of this property has terminated your residency, effective immediately. Any attempt to enter these premises will be treated as trespassing. We have orders to use force if necessary. Dumating ang sasakyan ni Marco at mabilis siyang bumaba para sakrolohan ang kanyang ina. What happened, Mom? Bakit ayaw bumukas ng mga cards ko? Bakit nasa labas kayo? Tumingin si Victoria sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito na nauwi sa matinding takot. Marco, ang kumpanya. Tumawag ang bangko. Sabi nila, ang Renato Holdings ay hindi na sa atin. May nag-take over sa lahat. At ang bahay ay hindi na nakapangalan sa amin. Lumingon si Marco kay Chloe, na ngayon ay nakatayo sa tabi ng kotse.
Tila nag-iisip kung dapat pa ba siyang manatili sa tabi ng isang lalaking wala ng bahay at pera. Sa gitna ng dilim at lamig ng gabi, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga headlight ng sasakyan na unti-unti ring namamatay dahil sa low battery. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco ang tunay na kahulugan ng mga salitang binitawan ko bago ako umalis. Ngunit may isang tanong pa rin na bumabagabag sa kanyang isipan. Isang tanong na hindi ko pa hinahayaang masagot. Hinawakan ko ang aking cellphone at nag-send ng isang huling message para sa gabi na iyon. Isang message na alam kong hindi magpapatulog sa kanila. Ang akala niyo ay katapusan na ito? This is just the prologue of your poverty, Marco. Sleep well, if you can find a place to stay. Isang malakas na busina ng isang dambuhalang truck ang narinig sa malayo, patungo sa kanilang kinaroroonan. Hindi ito truck ng basura, kundi isang towing truck na may dalang order para kunin ang huling pag-aari ni Marco, ang kanyang mahal na sports car. Ang dating marangyang bukana ng mansyong Villarreal ay tila naging isang palengke ng kaguluhan sa ilalim ng madilim na langit. Ang mga headlight ng sasakyan ni Marco ay nagsisilbing spotlight sa isang dula ng kahihiyan. Nakita ko mula sa loob ng aking sasakyan si Doña Victoria, ang babaeng dating hindi tumatapak sa semento nang walang suot na mamahaling sapatos, na ngayon ay nakayapak at nakikipag-agawan sa mga sheriff para sa kanyang mga alahas. Bitawan mo yan! Magnanahaw kayo! Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ang boses ni Victoria ay pumapalahaw sa buong subdivision, tila isang sirena na nagbababala ng sakuna. Ibinaba ko ang bintana ng aking sasakyan. Ang sariwang hangin ng gabi ay humahalimuya, hinaluan ng amoy ng mamahaling pabango at ang paparating na ulan. Itigil niyo na ang ingay, madam. Nakakaistorbo kayo sa mga kapitbahay. Mahinahon kong sabi, habang dahan-dahang bumababa ng sasakyan. Napatigil ang lahat. Sa ilalim ng liwanag ng mga street lamp, ang aking puting suit ay tila naglalabas ng sariling liliwanag. Maayos ang aking buhok, matatag ang aking tayo, at ang aking mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagkapagod. Clara! Sigaw ni Marco habang tumatakbo patungo sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at desperasyon. Clara, stop this madness! Anong karapatan mong gawin ito sa amin? This is my father's house! Correction, Marco. Wika ko habang tinitingnan ang aking mga kuko. This was your father's house. Ngayon, pag-aari na ito ng Renato Holdings, ang kumpanyang pinapatakbo ko. At ayon sa batas, ang mga taong wala ng legal na karapatan sa loob ay tinatawag na informal settlers o sa madaling salita, mga squatter. Isang mabilis na paggalaw ang ginawa ni Doña Victoria. Akmang lalapit siya sa akin para isampal ang kanyang nanginginig na kamay, isang huling pagtatangka na gamitin ang kanyang otoridad bilang biyenan. Ngunit bago pa dumabi ang kanyang balat sa akin, sinalubong ko ang kanyang braso sa hangin. Hinawakan ko ang kanyang pulso nang may sapat na lakas upang mapatigil siya. Ngunit sapat na dahan-dahan upang ipakita ang aking kontrol. Huwag niyo nang dumiwan ang mga kamay ko, madam. Bulong ko sa kanyang tenga. Ang aking boses ay kasing lamig ng yelo. Ang panahon ng panunupil niyo ay tapos na. Ang bawat sampal na ibinigay niyo sa akin noon, ibinabalik ko sa inyo ngayon sa anyo ng bawat dokumentong nagpapatunay na wala na kayong kahit isang sentimo. Binitawan ko siya at hinarap ang mga sheriff. Ilabas ang lahat ng personal na gamit nila. Ang mga furniture, appliances, at kahit ang mga kurtina ay pag-aari ng kumpanya. Walang lalabas na hindi dadaan sa inspeksyon. Hayop ka, Clara! Sigaw ni Marco habang pinipigilan ang kanyang ina. Paano mo nagawang lokohin si Papa? Paano mo siya napapirma sa mga dokumentong ito? Dahan-dahan kong inilabas ang isang folder mula sa aking bag. Hindi ko niloko ang iyong ama, Marco. Sa katunayan, siya ang lumapit sa akin.
Alam ni Don Renato na sisirain mo lang ang lahat ng kanyang pinaghirapan para sa mga babaeng kagaya ni Chloe. Ibinigay niya sa akin ang kapangyarihan dahil ako lang ang tanging Villarreal na may utak at katapatan. Lumingon si Marco kay Chloe na ngayon ay nakatayo sa isang sulok, tahimik na nagmamasid at tila nagkakalkula kung paano siya makakatakas sa sitwasyong ito. Clara, please. Si Chloe, buntis siya. Wala ka bang puso? Ilalabas mo ang magiging anak ko sa kalsada? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Tiningnan ko si Chloe mula ulo hanggang paa. Ang bata ay inosente, Marco. Pero ang ina niya? Sigurado ka bang sa iyo ang dinadala niya? O baka isa lang yan sa mga script na itinuro sa kanya para makuha ang pera mo, na wala na rin naman ngayon? Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Chloe. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagiging pa-victim ay napalitan ng tunay na takot. Alam ko ang kanyang mga sekreto at alam niyang hindi ako magdadalawang isip na ilabas ang mga ito. Naglakad ako papasok sa mansyon sa huling pagkakataon bilang taga-Maced. Sa gitna ng sala, nakita ko ang isang lumang portrait ni Don Renato. Nilapitan ko ito at maingat na kinuha ang maliit na litrato namin ni Don Renato noong huling kaarawan niya na nakasuksok sa gilid ng frame. Iniwan ko ang portrait na naroon, isang paalala sa mga susunod na makakakita na ang tunay na hari ng tahanang ito ay nag-iwan ng pamana sa tamang tao. Tapos na ang palabas, sabi ko sa mga guards habang lumalabas ako. Lock the gates at siguraduhin na walang kahit isang langaw na may apleidong Villarreal ang makakapasok muli. Ang tunog ng malaking bakal na gate na nagsasara at ang paglangit-ngingit ng makapal na kadena ang nagsilbing huling nota sa kanilang marangyang buhay. Sa likod ng mga rehas, nakita ko sina Marco, Victoria at Chloe na nakatayo sa ilalim ng ulan, napapalibutan ng mga basang maleta at mga pangarap na nauwi sa wala. Sumakay ako sa aking sasakyan at naramdaman ang katahimikan ng loob nito. Ang huling nakita ko sa side mirror ay ang anino ng mansyon na dahan-dahang lumiliit habang lumalayo ang aming sasakyan. Attorney Lorenzo, tawag ko sa aking phone. Ready the investigation report on Dr. Chloe's medical history. I want the next blow to be personal. Ang amoy ng mamahaling insenso sa aking opisina ay nagsisilbing pananggalaban sa baho ng nakaraan na pilit bumabalik. Nakaupo ako sa likod ng aking lamesang gawa sa madilim na mahogany. Pinagmamasdan ang naglalakihang mga papeles na nagpapatunay ng aking tagumpay. Ngunit sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maliit at madilim na kondo na inuupahan ni na Marco, ang hangin ay puno ng pagsisisi at galit. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang palayasin ko sila. At ang balita ay mabilis na kumalat sa mga sirkulo ng alta sosyedad. Ang mga Villarreal na dating tinitingala ay naging tampulan na ngayon ng kantiyaw. Naririnig ko ang bawat detalye mula sa aking mga tauhan, kung paano nag-aaway si Marco at ang kanyang ina dahil sa kawalan ng pondo para sa kanilang pang-araw-araw na luho. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa aking pag-iisip. Pumasok ang aking sekretarya. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pag-aalinlangan. Ma'am Clara, nasa labas po si Dr. Chloe. Ayaw niyang umalis hanggat hindi kayo nakakausap. Sinasabi niyang masama raw ang kanyang pakiramdam dahil sa kanyang pagbubuntis. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Papasukin mo siya. Gusto kong makita kung gaano kahusay ang kanyang pag-arte sa pagkakataong ito. Pumasok si Chloe na tila bapasan ang buong mundo. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak, ang kanyang buhok ay medyo gulo, at ang kanyang mga mata ay pilit na pinamumula upang magmukhang galing sa pag-iyak. Dahan-dahan siyang naupo sa harap ko. Hawak ang kanyang tiyan na tila ba pinoprotektahan ang isang mahalagang kayamanan. Clara, simula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsusumamo. Alam kong galit ka sa akin. Alam kong tingin mo ay inagaw ko si Marco. Pero please, isipin mo naman ang bata. Kahit wag na para sa amin,
para na lang sa magiging anak ni Marco. Wala kaming matuluyan na maayos. Ang kondo ay maliit, mainit, at hindi maganda para sa kalusugan ko. Ipinatong ko ang aking mga siko sa lamesa at pinagtagpo ang aking mga daliri. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata, ang uri ng titig na tila ba binabasa ang bawat hibla ng kanyang kasinungalingan. Chloe, huwag mong gamitin ang propesyon mo para manipulahin ako. Isang doktor ka, hindi ba? Dapat ay alam mo na ang stress ay masama sa'yo. Kaya bakit ka nandito sa opisina ko at nanghihingi ng limos? Hindi ako nanghihingi ng limos! Biglang tumaas ang kanyang boses. Ngunit mabilis din niyang ibinalik ang kanyang pa-victim na anyo. Hinihingi ko lang ang kung ano ang nararapat para sa pamilya ni Marco. Hindi mo pwedeng kunin ang lahat ng ari-ariya ni Don Renato. May karapatan ang magiging apo niya. Dahan-dahan kong binuksan ang drawer ng aking lamesa at inilabas ang isang asul na folder. Inihagis ko ito sa harap niya. Ang tunog ng pagbagsak ng folder sa ibabaw ng kahoy ay tila isang malakas na sampal sa gitna ng katahimikan. Basahin mo ang pahina 4, doktora. Utos ko sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Chloe habang binubuksan ang folder. Habang binabasa niya ang nilalaman nito, ang kulay sa kanyang muka ay dahan-dahang naglaho. Pinalitan ng isang maputlang kulay na kasing puti ng papel na hawak niya. Ito. Paano mo nakuha ito? Bulong niya. Ang mga pribadong investigator ay mas mabilis gumalaw kaysa sa mga chismis sa ospital, Chloe. Wika ko habang sumasandal sa aking upuan. Ang records mula sa iyong sariling klinik sa labas ng bansa. Ang procedure na ginawa mo 3 buwan na ang nakalilipas, isang procedure na nagpapatunay na imposible kang mabuntis sa ngayon. At ang mga laboratory results na pineke mo para mapaniwala si Marco na magiging ama siya? Nakapangalan ang mga iyon sa ibang pasyente. Tumayo si Chloe. Ang kanyang maskara ng pagiging mahina ay tuluyang gumuho. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa galit at takot. Akala mo ba maniniwala si Marco sa'yo? Mahal niya ako. Maniniwala siya sa akin kaysa sa isang ex-wife na puno ng pait. Maniniwala siya sa ebidensya, Chloe. Dahil sa oras na malaman ni Marco na ang tanging baraha mo para makuha ang yaman niya ay isang malaking kasinungalingan. Siya mismo ang magtatapon sa iyo sa kalsada. At huwag nating kalimutan ang lalaking madalas mong katagpuin sa isang hotel sa Pasay. Ang tunay na honey mo na kumukuha ng pera kay Marco sa pamamagitan mo. Napahawak si Chloe sa gilid ng aking lamesa upang hindi siya matumba. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw, tila ba naubusan siya ng hangin sa gitna ng silid. Anong gusto mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng pagkatalo. Gusto ko? Tumayo ako at lumapit sa kanya. Mas matangkad ako sa kanya, at sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang kanyang panginginig. Gusto kong maranasan mo ang bawat sakit na ibinigay mo sa akin. Pero hindi ako kagaya mo na gumagamit ng maduming laro. Hahayaan kitang bumalik kay Marco. Hahayaan kitang panatilihin ang kasinungalingan mo. Hanggang sa dumating ang araw na ang sarili mong bitag ang sasakal sa iyo. Inabutan ko siya ng isang basong tubig, ngunit hindi para aluin siya. Inumin mo ito. Kailangan mo yan para sa susunod na eksena mo kay Marco. Siguraduhin mong maganda ang acting mo mamaya dahil sa oras na magkamali ka, ako mismo ang magpapadala ng folder na ito sa kanya. Lumabas si Chloe sa aking opisina na tila isang anino na nawalan ng liwanag. Nang sumara ang pinto, muli kong naramdaman ang katahimikan. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang isang video clip. Ang kuha ng pag-aaway ni Marco at Doña Victoria sa kanilang maliit na kondo. Ang bawat salita ng panunumbat nila sa isa't isa ay tila isang matamis na musika sa aking pandinig. Huwag kang mag-alala, Marco. Bulong ko sa hangin habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang babaeng pinili mo ang siyang magiging huling pako sa kabaong ng iyong karangalan. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ng bintana ay nagsisilbing saksi sa aking panunumpa.
Walang maiiwang nakatayo sa mga taong sumira sa aking tiwala. Ang maliit at masikip na unit sa isang lumang condominium sa Pasig ay tila isang hawla na unti-unting sumasakal sa mga huling selyo ng karangalan ng pamilyang Villarreal. Ang hangin sa loob ay amoy alikabok at panis na pagkain, isang malaking kabaligtaran sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling insenso na nakasanayan nila sa mansyon. Dito, sa gitna ng 4 na dingding na tila ba bumabagsak sa kanila, ay nagsisimulang lumabas ang tunay na kulay ng bawat isa. Mula sa screen ng aking tablet sa loob ng aking opisina, pinapanood ko ang bawat galaw nila. Hindi ito ganti, kundi isang obserbasyon sa kung paano naglalaban-laban ang mga daga kapag wala na silang makitang pagkain. Ang tagong kamera na iniwan ko sa loob ng kanilang mga gamit ay nagbibigay sa akin ng upuan sa harap ng kanilang pagguho. Nasaan ang mga alahas mo, Mom? I know you're hiding something. Hindi pwedeng wala na tayong pera. Ang boses ni Marco ay puno ng desperasyon, kasing gasgas ng kanyang pride. Hinalughog niya ang mga maleta ni Doña Victoria, itinatapon ang mga damit na gawa sa seda sa sahig na puno ng dumi. Stop it, Marco! You're acting like a criminal! I am your mother! Sigaw ni Victoria. Ang kanyang boses ay nanyinghinig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Nakayakap siya sa isang maliit na itim na bag. Ang kanyang mga kuko na dati ay maayos na nakamanicure, ay ngayon ay putol-putol na at puno ng dumi. Mother? Isang ina na nagawang magnakaw sa sariling kumpanya ng asawa niya? Inagaw ni Marco ang bag mula sa kanyang ina. Sa gitna ng kanilang paghahablutan, nabuksan ang bag at nagkalat sa sahig ang ilang piraso ng gintong relos at mga singsing na may malalaking hiyas. Ngunit kasama ng mga alahas ay ang mga papeles na nagpapatunay sa isang matagal ng lihim. Napatigil si Marco. Kinuha niya ang mga dokumento at binasa ang mga ito sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bumbilya. You sold the shares 5 years ago pa? Mom, ang perang dapat ay para sa expansion ng Renato Holdings. Kinuha mo para pambayad sa mga utang mo sa sugal. I had to, Marco. Your father was so stingy. Hindi niya ako binibigyan ng sapat para sa status ko. Pagmamakton ni Victoria. Ang kanyang muka ay puno ng gaslighting na dati ay ginagamit niya sa akin. And besides, it was my right. I am the queen of this family. Queen? You're the reason why we're in this mess. Kaya pala laging kulang ang budget. Kaya pala nahirapan tayong tapatan ang mga kalaban natin noon. Ikaw ang anay sa loob ng bahay na ito. Sa sobrang galit, itinulak ni Marco ang kanyang ina. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Doña Victoria sa sahig at ang kanyang mahinang daing ay tila isang musika na nagpapahiwatig ng katapusan ng kanilang alyansa. Hindi ko mapigil ang mapangiti habang nakatingin sa screen. Ang pagtatraidor sa loob ng tahanan ay mas masakit kaysa sa anumang sandata. Si Victoria, na laging ipinagmumuha sa akin na ako ang pabigat sa pamilya, ay siya palang tunay na linta na sumisipsip sa yaman ni Don Renato. Habang nakasalampak sa sahig si Victoria, pumasok si Chloe sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa mag-ina. Wala na ang kanyang pa-victim na anyo. Ang kanyang mga mata ay kasing talim na ngayon ng isang taong handang mang-iwan sa oras na lumubog ang barko. Marco, we need to talk. Malamig na sabi ni Chloe. I can't stay here anymore. The heat, the smell, it's making me sick. At ang baby, kailangan niya ng tamang nutrisyon na hindi mo kayang ibigay. Chloe, please, not now. Can't you see I'm dealing with this? Bulyaw ni Marco habang itinuturo ang kanyang ina. Exactly. You're dealing with a failing life. And I don't want to be part of it. Sagot ni Chloe bago tumalikod at naglakad palabas ng pinto, dala ang kanyang sariling maleta. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang gabi. Isang mahigpit na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng kanilang pag-aaway. Ang tunog ay seryoso, mabilis, at may otoridad. Napatingin si Marco sa pinto nang may halong kaba.
"Sino yan?" sigaw niya. Nang bumukas ang pinto, hindi si Chloe ang bumalik. Sa halip, 3 lalaki na nakauniporme ng pulis ang pumasok, kasama si Attorney Lorenzo na may hawak na isang pormal na dokumento. Marco Villarreal. Wika ni Attorney Lorenzo. Ang boses niya ay kasing bigat ng hato ng hukom. "We are here to serve a warrant of arrest for estafa and grand larceny. It appears that the funds you've been using for the past 6 months were not yours to begin with. They were company funds that you illegally diverted to your mistress's personal accounts." What? No, that's not true. "Clara did this. Si Clara ang nagnakaw ng lahat," pagsisigaw ni Marco habang pilit siyang pinupusasan ng mga pulis. Ang tunog ng malamig na bakal ng posas na kumakapit sa kanyang mga pulso ay ang huling tunog ng kanyang kalayaan. "And Doña Victoria," baling ni Attorney Lorenzo sa matandang babaeng nakaupo pa rin sa sahig. "You are also being invited to the station for questioning regarding the missing shares of Renato Holdings. We have the documents you just dropped on the floor as evidence." Pinanood ko silang kaladkarin palabas ng gusali. Ang mga kapitbahay sa lumang kondominium ay nagsisilabasan. Kinukunan sila ng video at litrato. Ang mga bulungan ay tila isang dagundong ng kahihiyan na hindi na nila kailanman mabubura. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Naramdaman ko ang bigat na nawala sa aking mga balikat, ngunit alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata noon ay babayaran nila ng higit pa sa pagkukulong. Kinuha ko ang aking phone at nag-type ng mensahe para kay Attorney Lorenzo. "Don't let them post bail. I want them to spend the night in the coldest cell you can find. Let them realize that the warmth of the mansion was a privilege they didn't deserve." Tumayo ako at naglakad patungo sa malaking bintana ng aking opisina. Ang lungsod ng Makati ay kumikinang sa ilalim ng gabi. Isang imperyo na ngayon ay nasa ilalim na ng aking mga kamay. Habang tinitingnan ko ang aking refleksyon sa salamin, hindi na ako ang Clara na biktima. Ako na ang Clara na nagpapatakbo ng sarili niyang tadhana. Ngunit sa kabila ng aking tagumpay, may isang anino pa ring gumagalaw sa dilim. Ang anino ni Chloe na nawala sa gitna ng kaguluhan. Nasaan siya? At ano ang susunod niyang hakbang? Ang katahimikan sa loob ng aking opisina ay kasing bigat ng telon bago ang huling yugto ng isang trahedya. Mula sa dambuhalang bintana, pinapanood ko ang unti-unting paglamon ng dilim sa mga kalsada ng Makati. Sa mesa ko, nakalatag ang pahayagan bukas. Isang balitang tiyak na yayanig sa natitirang pundasyon ng pangalang Villarreal. Tanyag na negosyante, kalaboso sa kasong estafa. Ang larawan ni Marco na pilit itinatago ang kanyang muka sa likod ng kanyang mga posas ay tila isang sining na nagbibigay ng kapayapaan sa aking isipan. Pumasok si Attorney Lorenzo. Ang kanyang mga hakbang ay banayad sa ibabaw ng makapal na alpombra. Ang kanyang muka ay seryoso, walang bakas ng pagbate. "Ma'am Clara, may problema tayo tungkol kay Dr. Chloe." Itinaas ko ang aking paningin. "Hayaan mo siyang tumakas, Lorenzo. Wala na siyang mapupuntahan na hindi ko alam." "Hindi siya tumatakas, ma'am," sagot niya habang inilalagay ang isang tablet sa harap ko. Kababahagi lang ng balita. Chloe filed a VAWC case against Marco kaninang hapon. She's claiming that Marco forced her into the relationship and that she was a victim of his psychological abuse. Ginamit din niya ang pagbubuntis niya para kumuha ng simpatya sa publiko. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ngunit ang aking mga mata ay nanatiling kasing lamig ng bakal. Napakatalino. Gagamitin niya ang barahan ng pagiging biktima para hindi siya madamay sa kaso ni Marco. She wants to be the poor pregnant doctor na nalinlang ng isang masamang bilyonaryo. "And that's not all," dagdag ni Lorenzo. "May nakita kaming transaction sa joint account na akala ni Marco ay secured. Chloe emptied it 2 hours before the arrest. At ang destinasyon ng pera? Isang offshore account na konektado sa isang pangalang matagal mo na ring naririnig.
Inabot ko ang tablet at tiningnan ang pangalan. Gabriel Sison. Ang mortal na kaaway ni Don Renato sa negosyo. Ang lalaking sumubok na pabagsakin ang Renato Holdings 10 taon na ang nakalilipas. So, hindi lang pala siya basta kabit. Bulong ko habang dahan-dahang hinahapros ang gilid ng aking baso. She's a Trojan horse. Ipinasok siya ni Gabriel sa buhay ni Marco para ubusin ang pamilya mula sa loob. Ang galit na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang kakaibang uri ng sigasig. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa isang asawang nangaliwa. Ito ay tungkol sa proteksyon ng pamanang ipinagkatiwala sa akin. Ang bawat sentimong kinuha ni Chloe ay dugong galing sa mga ugat ni Don Renato. Tumayo ako at naglakad patungo sa aking vault. Kinuha ko ang isang maliit na alahas. Isang kwintas na ibinigay sa akin ni Marco noong unang taon ng aming kasal. Isa itong murang piraso ng pilak na matagal ko nang itinago. Tiningnan ko ito ng huling pagkakataon bago ko ito dahan-dahang binitawan sa loob ng paper shredder. Ang tunog ng pagkapunit ng metal at plastic ay tila isang kumpirmasyon na wala nang natitirang kahit anong lambot sa aking puso. Lorenzo, ihanda ang press conference para bukas ng umaga. Utos ko, ang boses ko ay matatag at may otoridad. Huwag nating hayaang manalo ang drama ni Chloe. Ilabas ang lahat ng records ng kanyang pakikipagtagpo kay Gabriel Sison at ang medical records na nagpapatunay na hindi siya buntis. Ipakalat mo sa lahat ng major news outlets bago mag-alas 8 ng gabi. Are you sure about this, ma'am? It will be a total bloodbath in the media. Babala ni Lorenzo. Let it be, sagot ko habang isinusuot ang aking coat. Kung gusto ni Chloe ng teleserye, bibigyan ko siya ng grand finale. Habang pababa ako sa labi ng gusali, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Ang aking sasakyan ay naghihintay. Ang driver ay mabilis na binuksan ang pinto. Ngunit bago ako makapasok, isang itim na van ang biglang huminto sa harap ko. Bumukas ang bintana ng van at isang lalaki na may suot na salamin ang tumingin sa akin. Si Gabriel Sison. Clara, wika niya. Ang kanyang boses ay may halong pangungutya. Masyado kang nagiging agresibo. Hindi mo ba alam na ang mga taong masyadong matatag ay madaling mabali? Hindi ako kumurap. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Ang aking mukha ay tila isang maskara ng kawalan ng takot. Ang mga taong walang pundasyon ang madaling mabali, Gabriel. At ang pundasyon mo? Isang doktor na mahilig magsinungaling. Good luck sa susunod na move mo. Huwag kang masyadong kampante, sagot niya, habang dahan-dahang itinatataas ang bintana. Ang akala mang tagumpay ay baka isang mas malaking bitag lang. Umalis ang van ng mabilis. Iniwan ang usok sa gitna ng kalsada. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Ang laro ay naging mas malaki, at ang mga stakes ay naging mas mapanganib. Pumasok ako sa aking sasakyan at kinuha ang aking phone. May isang hindi kilalang numero ang nag-message sa akin. Clara, nasa akin ang folder na hinahanap mo tungkol sa huling gabi ni Don Renato sa ospital. Magkita tayo sa lumang pier. Mag-isa ka lang. Nanginig ang aking kamay sa unang pagkakataon. Ang huling gabi ni Don Renato? Ang alam ko ay namatay siya sa natural na dahilan. Mayroon bang hindi ko alam? Manong, huwag muna tayo sa bahay. Sabi ko sa driver. Dalhin mo ako sa North Harbor, na yun din. Habang binabagtas namin ang madilim na kalsada patungo sa pantalan, ang bawat ilaw na nadadaanan namin ay tila isang babala. Ang akala kong malinis na paghihigante ay tila may kasama palang mas malalim at mas madilim na lihim na nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang bawat patak ng ulan sa North Harbor ay tila mga karayon na tumutusok sa aking balat. Ang hangin ay amoy kalawang, alat at krudo. Isang amoy na nagpapaalala sa akin na ang mundong kinatatayuan ko ngayon ay malayo sa kintab ng mga boardroom sa Makati. Ang paghampas ng mga alon sa mga kinakalawang na poste ng pantalan
ay lumilika ng isang mabigat at paulit-ulit na tunog. Tila isang babala na hindi ko dapat balewalain. Sa kabila ng utos sa text na mag-isa lang ako, hindi ako hangal. Ang aking cellphone ay kasulukuyang naka-livestream ang audio sa security team ni Attorney Lorenzo. May maliit na tracker sa loob ng aking sapatos at isang taser na nakatago sa aking coat. Ang pagiging matapang ay walang silbi kung wala itong kasamang pag-iingat. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa likod ng isang dambuhalang container van. Isang babaeng nakasuot ng kupas na jacket at may takip ang mukha. Nang dahan-dahan niyang ibaba ang kanyang hood, nakilala ko siya, si Maria. Ang head nurse na nag-alaga kay Don Renato sa huling 3 buwan ng kanyang buhay. Ma'am Clara! Ang kanyang boses ay nanginginig, halos malunod sa tunog ng malakas na ulan. Akala ko hindi kayo darating. Natatakot ako. May mga taong nagmamasid sa akin. Tell me the truth, Maria. Wika ko. Ang aking boses ay matatag at walang bahid ng takot. Anong nangyari noong gabing iyon? Sabi mo sa akin, namatay si Papa dahil sa heart failure. Umiling si Maria. Ang mga luha ay nagsimulang humalo sa tubig ulan sa kanyang mukha. Iyon ang pinalabas nila. Pero nakita ko, ma'am. Noong gabing iyon, pumasok si Dr. Chloe sa kwarto. Hindi siya ang nakaduty, pero may dala siyang hiringgilya. Sabi niya, utos daw ni Marco na dagdagan ang dosage ng gamot ni Don Renato para mapahinga na siya. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking dugo. Hindi lang pala ito basta pangangaliwa. Ito ay isang planadong pagpatay. And Marco? Alam ba niya? Nasa labas siya ng pinto, ma'am. Nakita ko ang mukha niya sa refleksyon ng salamin. Umiiyak siya pero hindi niya pinigilan si Chloe. At si Gabriel Season, nakita ko ang pangalan niya sa isang dokumento na iniwan ni Chloe sa table. Isang kasunduan na ililipat ang shares ni Don Renato sa kanya kapag nawala na ang matanda. Inabot ni Maria sa akin ang isang plastic na bag na naglalaman ng isang maliit na vial at isang sulat kamay na logbook. Ito ang ebidensya. Itinago ko ito dahil alam kong darating ang araw na kakailangan ninyo ito. Patawarin niyo ako, ma'am. Natakot lang ako para sa buhay ko. Kinuha ko ang mga gamit ng may nanginginig na kamay. Ngunit bago pa ako makapagsalita, ang katahimikan ng pantalan ay nabasag ng biglang pag-ilaw ng malalakas na headlight mula sa isang itim na SUV na huminto sa aming harapan. Ang liwanag ay kasing tinde ng sikat ng araw, dahilan upang mapapikit ako. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang lalaking may hawak na payong. Hindi ito si Gabriel Season. Ito ang bodyguard ni Chloe, ang lalaking madalas kong makitang umaaligid sa aming lumang mansyon. Ibigay mo sa akin ang bag, Clara. Wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Alam mo naman na hindi mo kayang itakas yan dito ng buhay. Tiningnan ko si Maria, na ngayon ay nakaluhod na sa takot. Pagkatapos, ay dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin sa lalaki. Hindi ako tumakbo. Hindi rin ako sumigaw. Sa halip, dahan-dahan kong inilabas ang aking cellphone at itinaas ito. Siguraduhin muna kang iti ka sa kamera. Sabi ko, nang may kasamang mapanghamak ng iti. Dahil ang lahat ng sinabi ni Maria, kasama ang mukha mo ngayon, ay kasalukuyang nakarecord sa isang cloud server na may direct link sa National Bureau of Investigation. Sa oras na may mangyari sa amin, otomatikong mag-u-upload ang lahat ng ito sa bawat news portal sa Pilipinas. Napatigil ang lalaki. Ang kanyang kamay na nasa loob ng kanyang jacket ay tila nag-aalangan. Alam niyang sa teknolohiya at yaman na hawak ko, ang pisikal na dahas ay hindi na sapat para patahimikin ang katotohanan. You think you're so smart, don't you? Tanong niya habang dahan-dahang lumalapit. Hindi ako matalino, sadyang handa lang ako, sagot ko. At huwag mong isiping mag-isa lang ako. In 5, 4, 3, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay nagsimulang umaling-awngaw mula sa malayo. Ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay sumasalamin sa mga puddles ng tubig sa semento.
Ang security team ni Lorenzo ay mabilis na dumarating. Take Maria to a safe house. Utos ko sa aking head of security na kabababa lang ng isa pang sasakyan. And this vial, dalhin ito sa isang independent lab. I want a full toxicology report. Hinarap ko ang bodyguard ni Chloe na ngayon ay napapalibutan na ng aking mga tauhan. Sabihin mo sa amo mo, ang laro ng mga bata ay tapos na. Ngayon, ang totoong batas na ang haharap sa kanya. Habang sumasakay ako sa aking sasakyan, naramdaman ko ang pagod na unti-unting dumadaloy sa aking katawan. Ngunit sa ilalim ng pagod na yon ay isang nag-aalab na apoy. Ang kamatayan ni Don Renato ay hindi na lang basta alaala. Ito na ang mitsa na susunog sa lahat ng taong nagtangka sa kanyang buhay. Ngunit nang buksan ko ang logbook na ibinigay ni Maria sa loob ng sasakyan, isang papel ang nalaglag mula sa huling pahina. Isang sulat na may pamilyar na pirma. Pirma ni Don Renato. Clara, kung binabasa mo ito, alam kong wala na ako. Huwag kang maghigante para sa akin. Maghigante ka para sa sarili mo. At mag-ingat ka kay Attorney Lorenzo. Hindi lahat ng tumutulong ay may malinis na layunin. Napatigil ang mundo ko. Ang lalaking katabi ko ngayon, ang lalaking pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng aking legal na laban, ay dahan-dahang lumingon sa akin na may isang niting hindi ko pa kailanman nakita. Isang niting puno ng lihim. May problema ba, Ma'am Clara? Tanong ni Attorney Lorenzo. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng demonyo sa aking tenga. Ang pintuan ng sasakyan ay otomatikong nag-lock. Ang driver, na akala ko ay tauhan ko, ay dahan-dahang nag-alis ng kanyang sombrero. Hindi ko siya kilala. Nasa loob ako ng isang gumagalaw na kabaong. Ang tunog ng otomatikong lock ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na sasakyan. Ang ulan sa labas ay mas lalong lumakas. Ang bawat patak sa bubong ay tila mga martilyo na nagpapatibay sa aking kabaong. Sa gitna ng dilim, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang asul na ilaw mula sa dashboard na nagpapakita sa malamig at kalkuladong mukha ni Attorney Lorenzo. Clara, bulong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay may halong panghihinaya. Masyado kang nagtiwala sa mga huling salita ng isang matandang ulyanin. Akala mo ba, sa lahat ng yaman ni Don Renato, ikaw lang ang karapat-dapat? Hindi ako kumilos. Ang aking kamay ay mahigpit na nakakapit sa logbook sa ilalim ng aking coat. Habang ang isa kong kamay ay dahan-dahang kinakapa ang taser sa aking bulsa. Ang aking utak ay mabilis na nagpoproseso. Kung si Lorenzo ang utak sa likod ng teknolohiya ng aking security team, ang livestream na inaakala kong proteksyon ko ay isa ng patibong. Bakit Lorenzo? Tanong ko. Ang aking boses ay matatag, kahit na ang puso ko ay tila sasabog na sa bilis ng tibok. Ibinigay ni Papa ang lahat sa iyo, posisyon, tiwala, at higit sa lahat, ang kalayaan mong pamunuan ang legal na aspeto ng kumpanya. Bakit ka pumanig kay Gabriel Sison? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Loyalty is a luxury, Clara. Isang luxury na hindi ko kayang bayaran sa pamamagitan ng pagiging isang alalay lang ng isang galing sa hirap na kagaya mo. Gabriel offered me a partnership, isang tunay na upuan sa mesa ng mga makapangyarihan. Si Don Renato? Pinangakuan niya ako ng shares, pero sa huli, sa iyo pa rin niya ibinigay ang lahat. Ang sasakyan ay dahan-dahang bumibilis. Tinatahak ang madilim na kalsada na palayo sa kabihasnan. Tumingin ako sa driver. Ang kanyang mga mata sa rearview mirror ay walang emosyon. Tila isang robot na sumusunod sa bawat utos ni Lorenzo. Alam mo, Clara, pagpapatuloy ni Lorenzo habang dahan-dahang inilalabas ang isang maliit na baril mula sa loob ng kanyang tuxedo. Madali lang itong ayusin. Isang tragic accident sa gitna ng bagyo. Ang nagdadalamhating biyuda na hindi nakayanan ang pressure ng kaso ni Marco. It's a perfect headline for tomorrow. You think it's that easy? Tugon ko, habang pinipilit kong panatilihin ang aking deadly calm.
Ang lahat ng ebidensang ibinigay ni Maria, ang vial, ang logbook, akala mo ba ikaw lang ang nakakaalam kung nasaan ang mga kopya niyan? Don't bluff me, Clara. I know your every move. I monitored your cloud uploads. I intercepted your messages. Wala ka ng baraha. Dahan-dahan akong numiti. Isang ngiti na nagpatigil sa kanya. Sa kabila ng panganib, naramdaman ko ang kakaibang linaw ng isip. Lorenzo, nakalimutan mo yata ang isang bagay na itinuro sa akin ni Papa. Huwag kang maglalagay ng lahat ng itlog sa isang basket. Ang livestream? Oo, alam kong kontrolado mo yan. Pero ang security system ng sasakyang ito? Hindi ito galing sa kumpanya mo. Bago pa siya makasagot, mabilis kong pinindot ang isang hidden button sa ilalim ng armrest. Ang tunog ng mabilis na paglabas ng puting usok, isang fire suppression gas na hinaluan ng pampatulog, ay pumuno sa loob ng sasakyan. Agad kong tinakpan ang aking ilong at bibig gamit ang panyong may gamot na pampagising na lagi kong dala. Ang driver ay nagsimulang mawala ng kontrol sa manibela. Ang sasakyan ay pasuray-suray na bumangga sa mga basurang nakatambak sa gilid ng kalsada. Hayop ka, Clara, daing ni Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumipikit habang sinusubukan niyang itaas ang kanyang baril. Hindi ko hinintay na makabawi siya. Ginamit ko ang aking taser at itinanim ito sa kanyang leeg. Ang tunog ng kuryente na dumadaloy sa kanyang katawan ay naging huling nota ng kanyang pagkatalo. Bagsak ang kanyang ulo sa bintana, walang malay. Ang sasakyan ay tumigil nang may malakas na pag-ugong matapos bumangga sa isang lumang pader. Sa gitna ng usok at ulan, pilit kong binuksan ang pinto gamit ang manual override. Gumapang ako palabas, dala ang logbook at ang vial. Ang aking katawan ay puno ng gasgas at pasa. Nasa gitna ako ng isang abandonadong bodega, malayo sa anumang tulong. Ngunit sa di kalayuan, nakita ko ang liwanag ng isang motorsiklo. Isang figura na nakasuot ng itim na helmet ang huminto sa harap ko. Clara, sakay na! Ang boses ay pamilyar. Hindi ito pulis, hindi rin tauhan ni Lorenzo. Ito ay si Attorney Elena, ang batang associate na dati ay tinanggal ni Lorenzo dahil sa insubordination. Ang babaeng lihim kong kinuha 3 buwan na ang nakalilipas para maging mata ko sa loob ng opisina ni Lorenzo. Elena, mahina kong sabi habang sumasakay sa likod ng motorsiklo. Nakuha namin ang lahat, ma'am. Ang audio ng pag-amin ni Lorenzo ay ligtas na, pero kailangan nating bilisan. Ang mga tauhan ni Gabriel Sison ay papunta na rito. Habang humaharurot ang motorsiklo sa gitna ng ulan, lumingon ako sa huling pagkakataon sa sasakyang iniwan ko. Ang aking tiwala ay gumuho, ngunit ang aking determinasyon ay kasing matigas na ng brilyante. Dadalhin kita sa impyerno, Lorenzo, bulong ko sa hangin. Kasama ang lahat ng taong nag-akalang ang katahimikan ko ay kahinaan. Ngunit isang bagong pangamba ang pumasok sa isip ko. Kung alam ni Lorenzo ang lahat, ibig sabihin ba ay alam din niya kung nasaan ang aking kaisa-isang kahinaan? Ang aking anak na itinago ko sa probinsya para sa kanyang kaligtasan? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking mukha habang nakasakay sa humaharurot na motorsiklo ay tila mga sampal ng katotohanan. Ang lamig ay nanunuot sa aking mga buto, ngunit ang apoy sa aking dibdib ay mas lalong nag-aalab. Narating namin ni Elena ang isang tagong apartment sa kanto ng Quiapo, isang lugar na walang sinuman ang mag-aakalang pagmamay-ari ko sa ilalim ng isang pekeng korporasyon. Pagpasok namin, agad na sinarado ni Elena ang mga kurtina. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa screen ng kanyang laptop. Hinubad ko ang aking basang coat, ipinapakita ang aking mga braso na puno ng gasgas mula sa aksidente kanina. Hindi ko ininda ang hapdi. Ang tanging sakit na nararamdaman ko ay ang posibilidad na ang aking kaisa-isang lihim ay nasa panganib na. Ma'am Clara, tignan mo ito. Wika ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ipinakita niya sa akin ang isang tracking signal.
Tatlong itim na SUV ang nakita ng aming informant na papunta sa direksyon ng Batangas. At hindi lang basta goons ni Lorenzo ang naroon. Ang signal ng cellphone ni Chloe, aktibo rin sa parehong lugar. Naramdaman ko ang biglang pagtigil ng pintig ng aking puso. Si Mateo, ang aking 7 taong gulang na anak na itinago ko sa lahat, maging kay Marco. Noong nalaman kong buntis ako, 7 taon na ang nakalilipas. Alam ko ang dumi ng pamilyang Villarreal. Alam ko ang kasakiman ni Doña Victoria. Ayaw kong lumaki ang anak ko sa isang tahanan kung saan ang pag-ibig ay sinusukat sa pera. Kaya pinalabas kong nakunan ako habang lihim ko siyang ipinadala sa pangangalaga ng aking pinagkakatiwalaang yaya sa isang liblib na bukid. Prepare the helicopter. Utos ko. Ang aking boses ay hindi nanginghinig. Ito ang boses ng isang inang handang pumatay. Elena, I want full tactical support. Hindi tayo lalaban sa kalsada. Tatapusin natin ito bago pa nila mahawakan ang anak ko. Pero ma'am, baka ito ang bitad ni Gabriel Sison. Gusto ka nilang ilabas sa lungga mo. Babala ni Elena. Let them try. Sagot ko, habang kinukuha ang isang satellite phone. Idinayal ko ang numero ni Chloe. Alam kong sasagutin niya ito. Ang pagiging kampante niya ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Pagkatapos ng 3 ring, narinig ko ang kanyang mapang-uyam na tawa sa kabilang linya. Clara, ang bilis mo namang makabangon mula sa pagkakahulog sa bangin. I heard Lorenzo fail to finish the job. Chloe, makinig ka ng mabuti, wika ko. Ang bawat salita ay kasing talim ng silet. Huwag mong subukang hawakan ang bata. Sa oras na lumapit ka sa kanya, hindi lang ang karir mo ang tatapusin ko. I'll make sure Gabriel Sison will throw you to the wolves just to save himself. Alam mo kung gaano siya kabilis magtapon ng basura? Oh, Clara, you're still so arrogant, sagot ni Chloe. Ngunit naramdaman ko ang bahid ng takot sa kanyang tono. Ang bata ay isang Villarreal, isang mahalagang baraha para kay Gabriel. Sa tingin mo ba hahayaan namin siyang lumaki sa putikan? He is not a Villarreal. He is a Renato, pagtatama ko. He carries the legacy of the man who built everything you are trying to steal. At ang lalaking yan, kahit patay na, mas may kapangyarihan pa rin kaysa sa inyo. Ibinaba ko ang telepono. Hindi ako pwedeng maghintay. Habang naglalakad kami patungo sa rooftop kung saan naghihintay ang chopper, naramdaman ko ang bigat ng isang maliit na bracelet sa aking bulsa. Ang unang gawa ni Mateo para sa akin. Ang bawat butil ng kahoy nito ay nagpapaalala sa akin kung bakit ako lumalaban. Elena, call the media. Utos ko bago sumakay sa helicopter. Ilabas ang toxicology report ni Don Renato sa bawat platform na yun din. I want the public to see that Marco Villarreal and Dr. Chloe are not just cheaters. They are murderers. Habang hinahabol nila ako sa Batangas, hahabulin sila ng buong bansa. Ang ugong ng makina ng helicopter ay lumunod sa iba pang ingay ng lungsod. Habang umaangat kami sa itaas ng Makati, tiningnan ko ang mga ilaw sa ibaba. Ang lahat ng yaman at kapangyarihang ito ay walang halaga kung mawawala ang aking anak. Ang paghihiganti ko ay naging isang misyon ng pagsagip. Ma'am, may tawag mula sa farm. Sigaw ni Elena habang hawak ang kanyang headset. Connect it, sabi ko. Narinig ko ang boses ni Yaya Ising, ang nag-aalaga kay Mateo. Ma'am Clara, may mga tao sa labas ng gate. Sinisira nila ang trangka. Ma'am, si Mateo. Kinuha nila si Mateo. Kasabay ng kanyang sigaw, ang tunog ng pagkabasag ng isang bintana mula sa kabilang linya, na sinundan ng isang pamilyar na boses ng bata. Mama! Mama, tulong! At pagkatapos, isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Ang tawag ay naputol. Ma'am, nawala ang signal, ani Elena. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa akin. Ang aking mga mata ay tumalim. Ang aking panga ay nag-lock. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa kumpanya. Bilisan mo,
utos ko sa piloto. Dahil sa oras na makarating ako doon, titiyakin kong walang makakalabas ng buhay sa mga taong nagpaiyak sa anak ko. Ang helikopter ay mabilis na lumipad patungo sa kadiliman ng timog. Bitbit ang isang inang wala nang kinatatakutan. Ang bawat pag-inog ng elis ng helicopter ay tila pagpunit sa makapal na ulap ng Batangas, gaya ng galit na nagpunit sa aking pagkatao. Sa ibaba, ang malawak na taniman ng tubo na dati ay simbolo ng kapayapaan ni Mateo ay naging isang madilim na mazen ng panganib. Ang amoy ng basang lupa at sunog na asukal ay humahalimuyak sa hangin habang dahan-dahang lumalapag ang sasakyang panghimpapawid sa gitna ng isang bakanteng lote, malayo ng kaunti sa main farmhouse. Hindi na ako naghintay na tuluyang tumigil ang makina. Tumalon ako pababa. Ang aking mga paa ay bumaon sa malambot na putik. Ngunit ang aking tindig ay nanatiling matatag. Sa aking likuran, si Elena at ang isang maliit na tactical team na binuo ko sa loob ng ilang oras ay mabilis na kumilos ng walang imik. "Stay back," utos ko kay Elena. Gusto nilang ako ang makita. Ibibigay ko sa kanila ang palabas na hinahanap nila. Naglakad ako patungo sa farmhouse. Ang bawat hakbang ko sa tuyong dahon ay lumilikha ng tunog na tila ba isang babala ng paparating na hatol. Ang malaking pinto ng bahay ay bumukas bago pa ako kumatok. Sa loob, sa gitna ng malawak na sala na dati ay puno ng tawanan ni Mateo, nakatayo si Gabriel Sison. Hawak ang isang baso ng scotch. Sa tabi niya ay si Chloe, na kahit sa gitna ng kaguluhan ay nagagawa pang mag-ayos ng buhok, bagaman ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. At sa isang sulok, nakaupo si Mateo sa isang silya. Nakatali ang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang kasing talim ng sa akin, ay hindi nagpapakita ng iyak. "Mama!" sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng tapang sa kabila ng takot. "Don't move, Mateo," mahinahon kong sabi. Ang aking boses ay patag at malamig. Tumingin ako kay Gabriel. "You've reached a new low, Gabriel. Ang pagkidnap sa isang bata para sa mga shares na wala na ring halaga." "Clara! Clara!" pangungutya ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit. "The shares have value because they represent power. At ang batang ito, siya ang susi para pirmahan mo ang waiver ng Renato Holdings. Pirmahan mo ito at makakaalis kayo ng buhay." Isang maikling tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tawang puno ng pang-uuyam na nagpatigil sa pag-inom ni Gabriel. "Akala mo ba ay napunta ako rito para makipagnegosasyon? Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Chloe. Ang kanyang boses ay tumataas sa kaba. "Hawak namin ang anak mo. Wala ka sa posisyon para maging matapang." "Chloe, look at your phone," utos ko habang dahan-dahang inilalabas ang sarili kong device. 5 minuto na ang nakalilipas mula nang mag-live ang bawat news portal sa bansa. Ang video ni Maria, ang toxicology report ni Don Renato, at ang footage ng mga tauhan ni Gabriel na pilit na pumapasok sa farm na ito. Lahat ay kasalukuyang pinapanood ng milyon-milyong Pilipino. Nanginginig na kinuha ni Chloe ang kanyang cellphone. Ang kanyang muka ay dahan-dahang naglaho ang kulay habang binabasa ang mga headline. "The murder of Don Renato Villarreal. Dr. Chloe and Marco Villarreal implicated." Ang mga komento ng publiko ay tila mga lason na bumubuhos sa kanyang pagkatao. Gabriel, baling ko sa lalaking ngayon, ay nagsisimula ng magmura sa ilalim ng kanyang hininga. "Ang kumpanya mo? Ang Sison International? Kasalukuyan nang ni-raid ng NBI ang inyong main office dahil sa ugnayan mo sa mga illegal na transaksyon ni Marco. You didn't just kidnap my son. You kidnapped the only witness that can link you to the murder of a national icon." You heartless witch!" sigaw ni Chloe. Akma siyang lalapit sa akin para manakit. Ngunit mabilis ko siyang sinalubong. Isang malakas na sampal ang ibinigay ko sa kanya. Isang sampal na hindi lang nagmula sa aking kamay, kundi mula sa 10 taon ng aking pagtitimpi. Ang tunog ng pagdampi ng aking palad sa kanyang pisingi
ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Dahilan upang mapaupo siya sa sahig. Ang sampal na yan ay para sa pambababoy mo sa propesyon ng medisina. Wika ko habang nakatitig sa kanya ng may matinding paghamak. At ito, dinuro ko siya, ay para sa pagtatangkang saktan ang anak ko. Lumingon si Gabriel sa kanyang mga tauhan. Ngunit bago pa siya makapag-utos, ang tunog ng pagbagsak ng mga bintana at ang pagpasok ng aking tactical team ay naging mabilis at diamante sa linaw. Ang mga baril na nakaturo sa kanila ay nagpatahimik sa buong silid. "It's over, Gabriel," sabi ni Elena, habang mabilis na nilalapitan si Mateo para kalagan ang pagkakatali nito. Niyakap ko ang aking anak ng mahigpit. Sa loob ng ilang sandali, ang nasyonal na nukung ay naging isang ina lamang. "I'm here, Mateo. Mama is here." "I knew you'd come, Mama," bulong ni Mateo sa aking leeg. Tumayo ako, karga ang aking anak, at hinarap si Gabriel at Chloe na ngayon ay pinupusasa na ng mga otoridad. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkatalo. Ang kanilang mga pangarap ng kapangyarihan ay nauwi sa rehas na bakal. "Wait!" sigaw ni Chloe habang kinakaladkad siya palabas. "Clara, please! I'm pregnant! Maawa ka sa bata!" Tumigil ako at tiningnan siya sa huling pagkakataon. "Chloe, stop the script. We both know there is no baby. There never was. You're just a parasite that finally ran out of blood to suck." Habang naglalakad kami palabas ng farmhouse, sinalubong kami ng mga flash ng kamera mula sa mga news team na nakarating na rin sa lugar. Ang madilim na gabi sa Batangas ay nagliwanag sa ilalim ng mga spotlight. Ang hustisya ay hindi na lang isang salita. Ito ay isang katotohanang kasalukuyang nasasaksihan ng lahat. Ngunit sa gitna ng tagumpay, may isang kotse na mabilis na humarurot palayo sa madilim na bahagi ng taniman. Isang pamilyar na plaka. "Ma'am, si Attorney Lorenzo?" ani Elena habang nakatingin sa papalayo na sasakyan. Nakataka siya sa gitna ng gulo. Hinawakan ko ang kamay ni Mateo ng mas mahigpit. Ang aking mukha ay hindi nagpakita ng takot, kundi ng isang panibagong uri ng determinasyon. "Hayaan mo siya," wika ko. Ang aking boses ay puno ng pangako. Dahil ang mga kagaya niya ay walang mapagtataguan sa mundong ako na ang nagpapatakbo. This isn't the end. This is just the beginning of the real cleansing. Ang helicopter ay muling lumipad patungo sa liwanag ng Maynila. Bit-bit ang isang reyna na muling nakuha ang kanyang korona. Isang koronang hindi gawa sa ginto, kundi sa katotohanan at pagmamahal ng isang ina. Ang bawat hakbang ko sa malamig na semento ng Camp Cream ay tila isang martilyo na nagbabaon ng huling pako sa kabaong ng nakaraan. Ang amoy ng lumang papel, disinfectant at pawis ay nanunuot sa paligid. Isang lugar na kailanman ay hindi ko inakalang mapupuntahan ng isang Villarreal. Ngunit gaya ng lagi kong sinasabi, ang bawat utang ay may paniningil. At ang araw na ito ang aking huling pagkolekta. Sa likod ng makapal na salamin ng visitation room, nakaupo si Marco. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Pinalitan ito ng isang kupas na orange na t-shirt na nagpapatingkad sa kanyang pamumutla. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono. "Clara, Clara, please." Ang kanyang boses sa kabilang linya ay basag, puno ng desperasyon na dati ay ginagamit niya para manipulahin ako. "I'm sorry. I was blind. Niloko lang ako ni Chloe. Siya ang may kasalanan sa lahat. I didn't know about my father. I swear." "Stop it, Marco," wika ko. Ang aking boses ay patag at walang bahid ng awa. Ang paghingi ng tawad ay para sa mga taong nagkamali ng hindi sinasadya. Ang ginawa mo ay hindi pagkakamali. Ito ay itang serye ng mga desisyon. Pinili mong talikuran ako. Pinili mong hayaan si Chloe na patayin ang sarili mong ama. At pinili mong maging bulag dahil sa sarili mong kasakiman. "Clara, we can still fix this. I'm still your husband. We can start over,
And then we'll have a baby. A real one this time. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Inilapit ko ang aking mukha sa salamin, sapat na para makita niya ang kislap ng tagumpay sa aking mga mata. Nakalimutan mo na ba, Marco? I gave you 10 years to have a family. Pero masyado kang busy sa paghahanap ng iba. At tungkol sa baby na sinasabi mo? Inilabas ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanya ang isang litrato ni Mateo na payapang natutulog sa aming bagong tahanan. Meet Mateo. 7 taon na siya. Siya ang anak na sinabi ko sa iyong nawala, dahil alam kong sisirain mo lang ang buhay niya, gaya ng pagkasira mo sa buhay ko. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Marco. Ang kanyang bibig ay dahan-dahang bumukas, ngunit walang tunog na lumabas. Ang katotohanang meron siyang anak na kailanman ay hindi niya mahahawakan ay ang pinakamatinding parusa na maibibigay ko sa kanya. He has your eyes, Marco. Dagdag ko. Ang boses ko ay puno ng lason. Pero taglay niya ang puso at talino ni Don Renato. Hinding-hindi niya malalaman na ikaw ang ama niya. Para sa kanya, ang ama niya ay isang bayani na pumanaw na, hindi isang kriminal na nabubulok sa kulungan. Binitiwan ni Marco ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa lamesa ay tila ang huling hininga ng kanyang pagkatao. Napasandal siya sa upuan. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa tahimik na paghitpi. Wala akong naramdaman. Ni isang kurot ng pagsisisi. Lumabas ako ng visitation room at sinalubong ako ni Elena. Ma'am, ang balita tungkol kay Chloe. Nahuli na siya sa isang hideout sa Laguna. Sinubukan niya mag-overdose para makatakas sa kaso. Pero nailigtas siya ng mga medical team. She's now under tight security sa ospital. Good. Sagot ko, habang isinusuot ang aking salamin sa mata. Gusto ko siyang mabuhay ng matagal. Gusto kong panuurin niya ang sarili niyang pagguho mula sa loob ng rehas. At si Lorenzo, ma'am? Tanong ni Elena. Nahanap na namin ang pinagtataguan niya. Wika ko, habang naglalakad kami patungo sa sasakyan. Nasa isang pribadong pantalan siya sa Batangas. Naghahanda na sumakay sa isang yate patungong international waters. Akala niya ay sapat na ang pera ni Gabriel Sison para itakas siya. Sumakay ako sa sasakyan at naramdaman ang bilis ng pagtakbo nito. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang aking isipan ay mas lalong naging malinaw. Hindi pa tapos ang aking gabi hanggat hindi ko nakikita ang huling traidor na lumuluhod sa harap ko. Pagdating namin sa pantalan, ang amoy ng dagat at ang ingay ng mga alon na humahampas sa mga yate ay tila isang kanta ng pagtatapos. Sa dulo ng dock, nakita ko si Lorenzo na nagmamadaling kargahin ang kanyang mga gamit. Nang makita niya ang mga ilaw ng aming sasakyan, sinubukan niyang tumakbo, ngunit mabilis siyang napaligiran ng aking mga tauhan. Lorenzo! Sigaw ko habang dahan-dahang bumababa ng sasakyan. Saan ang punta natin? Masyado pang maaga para sa isang bakasyon. Hinarap ako ni Lorenzo. Ang kanyang muka ay puno ng galit at takot. Clara, please. Let's make a deal. I have information about Gabriel's other hidden assets. I can give you more than what you have now. Information? Tinaasan ko siya ng kilay. Lorenzo, I already have everything. I have the Renato holdings. I have the evidence, and I have the truth. Ang tanging wala ako ay ang pasensya para sa mga taong kagaya mo. Kinuha ko ang isang dokumento mula kay Elena at inihagis ito sa paanan ni Lorenzo. Yan ang disbarment notice mo. In addition to the criminal charges, hinding-hindi ka na makakatapak muli sa loob ng korte bilang isang abogado. Ang karangalang ipinagmalaki mo, nilunod mo na sa sarili mong kasakiman. Ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay muling narinig. Ang kanilang mga ilaw ay nagmistulang mga bituin sa gitna ng madilim na pantalan. Pinanood ko si Lorenzo habang pinupusasan. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay nadumihan ng putik at lumot ng dagat. Clara, hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Si Gabriel Sison ay hindi titigil. Sigaw ni Lorenzo habang kinakaladkad siya palayo. Alam ko, Lorenzo.
Bulong ko sa hangin. At hindi rin ako titigil. Lumingon ako sa dagat. Ang abot tanaw ay dahan-dahang nagbabago ang kulay mula sa itim patungo sa madilim na asul. Ang bukas ay darating at sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, wala na akong kailangang ikahiya o ikatakot. Ngunit habang pabalik kami sa sasakyan, isang tawag ang pumasok sa aking phone. Isang international number. Hello, Clara? Ang boses sa kabilang linya ay malalim, kalmado, at may awtoridad. Ang akala mo ba ay natapos na ang lahat dahil nakuha mo ang mga tauhan ko? Ang laro ay nagsisimula pa lamang sa labas ng Pilipinas. I'll be seeing you soon. Much sooner than you think. Ang tawag ay naputol. Ang boses ni Gabriel Sison ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Tiningnan ko si Elena. Ready the private jet for next week. If Gabriel wants a global war, I'll give him one. Pero sa ngayon, uuwi muna ako sa anak ko. Ang sikat ng umaga na sumisilip sa bintana ng aking bagong opisina ay hindi na kasing pait ng mga nakaraang taon. Ang liwanag nito ay tila isang banayad na haplos, nagpapaalala sa akin na ang gabi ng aking pagdurusa ay tuluyan ng natapos. Hawak ko ang isang tasa ng kape habang pinagmamasdan ang mabilis na daloy ng buhay sa labas. Ang mga sasakyang nagmamadali, ang mga taong abala sa kanilang mga pangarap. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ako ng matatag, hindi na bilang isang asawang tinalikuran, kundi bilang ang nag-iisang tagapagmana ng isang imperyo. Sa aking mesa, nakalatag ang mga huling ulat mula kay Attorney Elena. Ang paghatol sa kaso ni Marco ay pinalna. 10 taon sa likod ng rehas para sa estafa at pagiging accessory sa pagpatay. Si Doña Victoria naman ay dinala sa isang pasilidad na pinapatakbo ng gobyerno para sa mga matatandandang wala ng kumakalinga. Isang matinding kabalintunaan para sa isang babaeng nangarap ng ginto at brilyante, na ngayon ay namumuhay sa piling ng mga taong dati ay hindi niya man lang matitigan. Ma'am Clara, ang tawag mula sa ating international legal team sa Singapore, wika ni Elena habang pumasok sa silid. The asset freeze against Gabriel Sison is now effective. Dahil sa mga dokumentong nakuha natin mula kay Lorenzo, ang lahat ng offshore accounts ni Gabriel ay pansamantalang sinuspende habang isinasagawa ang investigasyon ng Interpol. Good! Sagot ko ng may tipid na ngiti. Gabriel thought he could play God from across the ocean. Pero nakalimutan niyang ang langit ay hindi natutulog. Lorenzo's betrayal was his ultimate downfall, and now, Gabriel will spend the rest of his life running from the ghosts of his own greed. Hindi ko na hinintay na makabangon pa si Gabriel. Ang laban na ito ay hindi ko tinapos sa dahas, kundi sa talino, at sa sistemang akala nila ay kaya nilang manipulahin. Ang kumpanya ay muling matatag, at ang bawat empleyadong tapat kay Don Renato ay nakatanggap ng nararapat na pagkilala. Hinahapunan, nagtungo ako sa huling hantungan ni Don Renato. Ang paligid ay tahimik, puno ng halimuyak na mga puting bulaklak. Dahan-dahan kong inilapag ang isang maliit na rebulto ng isang anghel na gawa sa kristal. Ang paboritong disenyo ng matanda. Nagawa ko po, Papa, bulong ko sa hangin. Ang kumpanyang binuo nyo ay ligtas na. Ang pamilyang sumira sa inyo ay nagbayad na. At ang anak ko, ang apo nyo, siya ang magpapatuloy ng lahat ng kabutihang sinimulan nyo. Naramdaman ko ang isang maliit na kamay na humawak sa aking palad. Lumingon ako at nakita si Mateo. Suot ang kanyang puting barong, ang kanyang mga mata ay nagminingning sa ilalim ng dapit hapon. Mama, are we going to see Lolo's house again? Tanong niya. No, Mateo. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. We are going to build our own house. Isang bahay na walang lihim, walang kasinungalingan, at puno ng tunay na pagmamahal. Bago kami umalis, kinuha ko ang aking wedding ring mula sa aking bulsa. Ang singsing na ito ay nagsilbing tanikala sa akin sa loob ng 10 taon.
Isang paalala ng aking pagiging martyr. Tiningnan ko ito ng huling pagkakataon, bago ko ito dahan-dahang binitawan sa gitna ng dagat, sa tabi ng pantalan, kung saan ko natuklasan ang huling katotohanan. Ang tunog ng paglubog ng metal sa malalim na asul na tubig ay tila isang huling nota sa isang kanta na ayaw ko nang muling marinig. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay nagbubura sa bawat bakas ng aking sakit. Sumakay ako sa aming sasakyan kasama si Mateo. Sa unang pagkakataon, hindi ko na tinitingnan ang aking refleksyon sa salamin para suriin kung may luha pa ba. Tumingin ako sa unahan, sa mahabang kalsada na naghihintay sa aming bagong simula. Ang aking kwento ay hindi nagtapos sa pagiging biktima. Nagtapos ito sa pagiging isang reyna na muling nakuha ang kanyang korona. Isang reyna na hindi na kailangan ng hari para maging buo. Ang aking pangalan ay Clara, at ako ang nag-iisang arkitekto ng aking sariling kalayaan. Habang papalayo ang aming sasakyan, ang huling nakita ko ay ang sikat ng araw na naglalaho sa abot tanaw, nagbibigay daan sa isang gabi na hindi na ako natatakot harapin. Dahil alam ko, sa bawat pagsikat muli ng araw, ako ay mas malakas, mas matatag, at higit sa lahat, tunay na malaya. Epilogue. Landas ng pag-asa. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang Renato Holdings ay hindi na lang basta kumpanya. Ito ay naging isang foundation na tumutulton sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at financial manipulation. Sa bawat babaeng muling nakakatayo, nakikita ko ang sarili ko. Si Marco ay nabubulok pa rin sa kulungan. Ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nabaon sa limot. Si Chloe ay nanatili sa psychiatric ward. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng nilamon ng kanyang sariling mga ilusyon. At si Gabriel Sison? Ang balita ay namatay siya sa isang aksidente sa ibang bansa. Isang kamatayang walang nakiramay. Isang hapon, habang naglalakad kami ni Mateo sa dalampasigan ng aming bagong rest house sa Palawan, tinanong niya ako, "Mama, are you happy?" Tumigil ako at tiningnan ang malawak na karagatan. Ngumiti ako, isang ngiting nanggagaling sa kailaliman ng aking kaluluwa. "Yes, Mateo, I am happy, because I finally learned that the best revenge is not hate, but the brilliance of your own life." Hinawakan ko ang kanyang kamay at nagpatuloy kami sa paglakad sa ibabaw ng puting buhangin. Iniwan ang mga yapak na dahan-dahang binubura ng dagat, gaya ng pagbura ng panahon sa bawat hapdi ng nakaraan.